Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Nel. Ako po ay taga Iloilo. Ang kwento kong ito ay nangyari noong taong 1975 dito mismo sa aming baryo. Mayroon kaming maliit na sakahan ng palay noon na siyang pinagkukunan namin ng aming ikinabubuhay. May mga baboy din kami, mga alagang bibi, pato at mga manok sa malawak naming bakuran, at ang mga hayop na nabanggit ay may kanya-kanyang kulungan din. Masasabi ko po na sa lahat ng alaga namin ay pinakamarami ang mga manok. Medyo masagana naman ang pamumuhay namin gawa ng maihahanay kami noon sa mga medyo may kayang pamilya dito sa aming baryo. Kuya Bari, 13 anyos pa lamang po ako sa mga panahong iyon nang napabalita sa amin na nananalasa daw ang aswang na sarut sa Karatig Baryo. Subalit ang balitang iyon ay tinawanan lang ng iba, gawa ng ang mga kwentong aswang ay nababasa lang naman sa mga comics. Mayroon din namang naniniwala, ngunit hindi gaano, gawa ng wala pa namang talagang nakikita sa kung ano ang tunay na anyo ng sinasabi nilang aswang. Ang lahat ng naririnig ng mga taga-baryo ay kwento-kwento lamang. Isa sa mga naniniwala sa aswang ay ang aking tiyuhin na si Noel. Ayon pa sa kanya, huwag basta pagtawanan ang kwentong aswang dahil sa bawat kwento, nagkukubli ang isang katotohanan. Mahilig kasing magbasa ng comics si Tiyo, at kapag hawak niya ang mga comics niyang puro tungkol sa kababalaghan at aswang, ay tila ba napapadpad din siya sa mundo ng mga iyon. Sabi nga ng nanay ko, ay talagang naaadik na si Tiyo sa mga binabasa niya at nagmumukha na siyang ewan sa tuwing nagkukwento siya tungkol sa mga iyon para sa iba. Ngunit para sa akin, ito yung bagay na kinaaaliwan ko naman. Mahilig kasi akong makipagkwentuhan, Kuya Bari, sa tiyuhin ko, at sa bawat paglalahat niya ng kanyang mga kwento ay talagang namamangha ako at doon kami nagkakasundo. Minsan, napagalitan ako ng tatay gawa ng hindi ko napatuka ang paborito niyang manok na pansabong sa kadahilanang natuon ang oras ko sa pakikipagkwentuhan sa tiyuhin ko. Iyon naman, Kuya Bari, palagi ang madalas na ginagawa naming dalawa sa tuwing pumupunta siya sa amin. Dahil doon, pinagsabihan siya ni tatay na wag na daw akong isama sa mga kalokohan niya, lalong-lalo na sa usaping aswang dahil nakakasira lamang daw iyon ng imahinasyon ko. Kaya simula ng araw na iyon, paminsan-minsan na lamang kami kung magkita ni Tiyo Noel. Hanggang sa isang gabi na maliwanag ang buwan, nautusan ako ni tatay na tignan ang mga manok gawa ng nagkakagulo kasi ang mga iyon na tila ba may taong nasa loob ng kanilang malaking kulungan. Tanglaw ang liwanag ng malaking sulu ay nagtungo ako sa kulungan ng mga manok. At sakto ngang nakita ko ang umaalagid-alagid na isang malaasong nilalang. Nakakatakot ang anyo nun na nakaharap sa akin. Sa puntong iyon, kahit na nanginginig ako sa takot, ay sinikap kong maitaboy ang nilalang sa pamamagitan ng pagwasiwas ng sulu sa kanyang harapan. Lumakas pa ang apoy ng sulu gawa ng paulit-ulit ko iyong inihampas sa hangin sa mismong harapan ng nilalang. Ang nilalang ng mga sandaling iyon ay napaatras at umalulong. At bigla na lamang nawala sa gitna ng dilim. Saka ko pa lamang naisipang tumakbo sa loob ng bahay. Ang nasilayan ko ay sinabi ko kina nanay at tatay. Subalit ang sabi nila ay gumagawa lang daw ako ng kwento para hindi na mautusan sa gabi. Makalipas lamang ang ilang minuto ay nag-ingay muli ang mga manok. Dali-dali namang tiningnan ni tatay ang kulungan ng mga iyon
At ayon pa sa kanya, may nakapasok daw na ahas sa kulungan kaya nagkagulo ang mga manok niya. Kaya't napatunayan daw niya na gumagawa lang ako ng kwento, bagay na ikinasama ng aking loob. Sa totoo lang, Kuya Bari, nagkaisip na ako na ganoon ang trato nila sa akin, na sa tuwing may sasabihin ako sa kanila ay hindi kaagad nila ako pinaniniwalaan, na sa tuwing may kasalanan ako ay tila ba hindi nila iyon nakakalimutan, lalong-lalo na si tatay. Ramdam ko na parang ang bigat ng loob niya sa akin. Yung ibang mga kapatid ko naman, maayos ang pagtrato niya. Ay, talagang ako lang talaga ang sa tingin niya ay isang pagkakamali na naisilang sa mundo. Minsan pa nga, narinig kong sinabi niya kay nanay na kumukulo raw ang kanyang dugo sa tuwing nakikita akong nakangisi. Bagay na nagparamdam sa akin na hindi niya ako mahal o minahal bilang isang anak. Bagkaganoon pa man, ipinakita ko pa rin sa kanila na ako ay isang masunuring anak kahit na paminsan-minsan ay palpak. Nang sumunod na araw, napabalita sa aming baryo na umatake daw ang sarot sa isang dayo na nagtayo ng tent sa loob ng kakahuyan. Ayon daw sa dayo, nasisiguro daw niyang lalapain siya ng aswang, kaya mabuti na lamang daw at may tangan siyang sibat na yari sa buho ng kawayan na mabisang pangontra umano sa nasabing nilalang. Iyon daw ang inihataw niya sa aswang na kamuntikan ng kitilin ang kanyang buhay. Mabuti na lang daw at napaalis niya ang aswang na hindi siya nagtamo ng malubhang pinsala. Tanging mga galos lamang na nakuha niya sa pakikipagpambuno rito. Ay naku, totoo kaya ang napapabalita na yan o baka naman gawa-gawa lang ng dayo upang hindi siya mabisto na nagnanakaw pala siya ng ilang mga hayop. Saad ni tatay habang nagkakape. Kasama niya sa terasa ng bahay ang kanyang kumpare. Ito naman ang nagbalita kay tatay sa usap-usapan sa baryo. Oo. Sa tingin ko nga rin ganoon nga yun. Alam mo naman ang mga magnanakaw. Nag-iimbento ng mga kwento ang mga iyan upang mailihis ang katotohanan sa pagkakawala ng mga hayop sa mga karatig baryo. Nang sa ganoon, madali nilang maisagawa ang kanilang mga plano. Tugon naman ng kumpare ni tatay. Sa mga sandaling iyon, nakikinig lang ako sa usapan nila habang nagpapatuka ng mga butil ng palay sa mga manok na pansabong ni tatay. Isang araw, napadalaw si Tio Noel sa bahay at syempre pa, bago na namang kwento ang baon niya. Hanggang sa natungo ang usapan namin sa sinasabing aswang ng mga taga-baryo. Nel, totoo ang mga aswang. Kung ayaw nilang maniwala ay hindi natin sila mapipilit. Tanging ang magagawa lang natin ay aralin ang mga pangontra nang sa ganoon ay handa tayo kung sakaling sa atin sila aatake. Sinabi sa akin ni Tio Noel na hindi lahat ng aswang ay takot sa asin at bawang. Dahil yung ibang araw ay nakain pa ng mga tinuturing nating mga pangontra. Dagdag pa niya, ang pinakamabisang pangontra raw ay pananalig sa may kapal. Samahan na din ng mga bagay na matutulis gaya na lamang ng itak, sibat na guho ng kawayan o di kaya naman ay buntot pagi na siyang inihahataw sa mga nilalang sa dilim na tinaguriang mga aswang. Ang mga itinuro sa akin ni Tio Noel, Kuya Bari, ay binanggit ko kina nanay at tatay. Subalit, nakagalitan lang ako nang sabihin ko iyon sa kanila. Wala raw aswang. Nakainom kasi si tatay ng mga sandaling iyon, kaya uminit kaagad ang kanyang ulo sa mga narinig niya mula sa akin. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong sinapak at sinikmuraan. Hindi naman nakapalag si nanay, gawa ng takot din siya kapag ka nalalasing ang tatay ko. Mabigat kasi ang mga kamay nito at hindi nagdadalawang isip na pagbuhatan siya ng kamay.
Ako naman ay nagsumiksik sa gilid ng lamesa dahil sa sakit. Akala ko ay hanggang doon lang ang gagawin ni tatay. Ngunit bigla niya akong kinaladkad patungo sa labas. At ako'y ipinasok sa kulungan ng mga pato, saka itinali sa haligi ng kulungan. "Buisit ka, diyan ka matutulog ngayong gabi. Sabi mo may aswang, di ba? Sige, patunayan mo." Sigaw niya sa akin, tapos ay sinipa pa ako. Umiyak na ako ng mga sandaling iyon, Kuya Bari, dahil sa sakit at takot gawa ng madilim doon sa loob ng kulungan ng mga pato. "Sige, iaalay kita ngayon sa sinasabi mong mga aswang-aswang na yan para naman hindi na siya maghanap pa ng makakain sa iba." Dagdag pa niyang sigaw bago ako tinalikuran. Nang tuluyan na siyang makalabas sa kulungan ng mga pato, ay muli siyang sumigaw. "Hoy, aswang! Inaalay ko si Nel sa'yo." Saka humalakak na para bang nanunuya. Ang lamig ng pagdampi ng hangin sa aking balat ay nagpaginaw sa akin. Hindi ko na napigilan pa ang pagsigaw. Tinawag ko si tatay dahil takot na ako sa dilim. Takot ako sa nilalang na nakita ko minsan sa may labas ng kulungan ng mga manok. Tatay, pakawalan niyo na ako. Hindi na po ako uulit. Parang awan niyo na. Nay, tulungan mo naman ako." Paulit-ulit kong sigaw. Nabulabog na ang mga alaga naming mga pato, maging sila ay nag-iingay na rin. Maghahating gabi na, saka pa lamang ako kinalagan ni nanay. Kakatulog lang daw kasi ng tatay. Panay pa rin ang pagpapalahaw ko sa puntong iyon. Ang yapos ni nanay ay unti-unting nagpakawala ng takot ko. Pumanhik kami sa bahay at doon ay ginamot ni nanay ang mga pasako. Humingi pa nga siya ng paumanhin dahil hindi kaagad daw niya ako napuntahan sa pinaglagyan ni tatay sa akin. Nakatulog kami ni nanay na magkayakap dahil ayaw kong iwan niya akong mag-isa sa loob ng aking silid. Wala kasi roon ang 3 kong kapatid. Na taon na doon sila pinatulog ng lola ko sa bahay nito. Paggising ko kinaumagahan ay bumungad sa akin ang galit na si tatay. Akala ko ay ako na naman ang dahilan noon, ngunit hindi pala. Dahil nakita ko na doon siya sa kulungan ng mga manok na katayo at narinig kong sinasabi niya na inatake raw kami kagabi ng mga kawatan dahil halos naubos daw ang mga manok namin. Nang sipatin ko naman ang mga manok namin na naroroon, ay halos nawawala nga ang kalahating bilang ng mga iyon. "Ayan kasi, naglalasing ka, kaya ayan, nasalisihan tayo ng mga magnanakaw. Tingnan mo tuloy, nanggagaliiti ka ngayon sa galit. Pwede ba tay, tigilan mo na ang pag-iinom ng maraming tuba? Pati kami, pineperwisyo mo na at sinasaktan pa." Rinig kong tunghayaw naman ni nanay sa kanya. Hindi na siya nakakibo pa at hinanap ako kapag kuwan. Medyo masakit pa po ang ginawang pagsuntok niya sa sikmura ko, Kuya Bari, kaya dahan-dahan ang ginawa kong paghakbang patungo sa kanya. "Nel, mamayang gabi magbanday ka sa paligid ha. Isama mo ang mga kapatid mo. Tiyak na babalik ang mga iyon. Kailangan natin silang mahuli sa akto." Ani ni tatay at tiningnan akong mabuti. "O ano, nakita mo ba kagabi yung sinasabi mong aswang?" Dagdag niya. Umiling ako at nagwika na, "Ay, wala pong aswang." Tumango lang siya at nagsabing, "Wala naman talaga dahil gawa-gawang istorya lamang ang tungkol sa mga nilalang na iyan. Kung ayaw mong masaktan, tigilan mo na ang pagbanggit niyan. Maliwanag ba?" Tumango na lamang ako bilang tugon dahil ayaw kong sa akin mabaling muli ang galit niya. Kagaya nga ng sinabi ni tatay, ay nagbantay nga kami
ng mga kapatid ko doon malapit sa kulungan ng baboy. Maliwanag ang buwan noon at saktong makikita mo kaagad ang bulto ng isang tao na naglakas loob na pumasok sa aming teritoryo. Subalit sumapit na lang ang bukang liwayway ay walang nagawi sa aming bakuran na mga kawatan. Halos gabi-gabi kaming nagbabantay sa kung sino, ngunit wala namang nagtungo roon. Kaya naman ipinagpalagay na lamang namin na wala namang talagang dapat bantayan. Ngunit iginiit ni tatay na hindi daw maaaring sukuan ang pagbabantay dahil anumang oras daw ay maaaring sumalakay ang mga magnanakaw. Sa isip-isip ko noong mga panahong iyon ay hindi naman talaga tao ang nagnanakaw sa mga alaga namin, kung hindi isang aswang. Hanggang sa isang gabi, mahimbing na natutulog ang aking mga kapatid nang makarinig ako ng pag-igik ng mga baboy. Kaagad akong bumaba upang tignan kung bakit nag-iingay ang mga iyon. Sa bakuran namin ay may dalawang malalaking sulo na nakasindi. Iyon kasi ang nagsisilbing tanglaw namin tuwing gabi, gawa ng wala pang elektrisidad noon sa aming baryo, Kuya Bari. Inilagay talaga iyon doon ni tatay para kung may kahinahinala ay kaagad naming makita. May nasipat akong isang bulto ng nilalang na umaaligid-aligid sa aming babuyan. Malaaso ang anyo noon at sa isang iglap lamang ay bigla niyang kinalmot ang isa sa mga baboy doon. Kitang-kita ko pa ang pagwakwak niya sa mga bituka ng baboy. Dahil sa pagkabigla ay hindi kaagad ako nakagalaw. Tinatanaw ko na lamang ang ginagawa niyang pagnasab sa sariwang karne ng baboy. Hanggang sa nakakuha ko ng pagkakataong tumakbo patungo sa kwarto ni na tatay. Sakto namang hindi iyon nakalak kaya madali kong nagising si tatay. Tay, may aswang po. Tingnan ninyo po sa baboyan. Kinakain niya ng buhay ang isang baboy doon. Dahil siguro sa bagong gising si tatay, ay hindi kaagad niya naintindihan ang sinasabi ko. Dali-dali siyang pumanaog at diretsyong naglakad palabas ng bahay na walang dala na anuman. Tila naimasmasan siya nang makita ang nilalang sa loob ng kulungan ng baboy na abala sa pagkain. Nakita kong nagulat siya sa kanyang nasilayan. Sa mahinang paggalaw ay patalikod na humakbang si tatay palayo sa babuyan. Noong makarating siya sa kinaroroonan ko, ay kitang-kita ko ang pamumutla niya. Anong nilalang yun, Nel? Pautal niyang saad sa mahinang boses. Tay, sabi sa akin ni Tito Noel, iyan po yata yung tinatawag na aswang na sarot na nananalasa sa kabilang baryo. Tugon ko naman sa kanya. Ano? Aswang? Muling tugon niya sa akin. Mabilis ko namang iniabot sa kanya ang itak at ang sibat na guho ng kawayan at ipinaliwanag na iyon ang maaari naming ipangontra laban sa aswang na iyon. Ramdam na ramdam ko ang panginginig ni tatay, subalit mas porsigido siyang sugurin ng sibat ang sarot na abala sa paglantak sa baboy namin. Matapang na itinarak ni tatay ang sibat sa likod ng aswang. Biglang napahiyaw iyon at iniwanan ang kanyang ginagawa. Humarap siya kay tatay at dinamba siya nito. Sa puntong iyon ay nagsisigaw na ako dahil sa pag-aalala kung napaano na si tatay. Nagising na rin ang mga kapatid ko, pati na rin si nanay. Subalit hinimatay din si nanay sa nasaksihan niya, kaya dinaluhan namin siya. Mabuti na lamang at dumating si Tio Noel na may bitbit na itak. Agad niyang tinulungan si tatay at tinaga ang nilalang. Humiyaw iyon sa sobrang sakit
gawa ng malalim ang sugat na ginawa ni Tio Noel sa kanya. At dahil sa pinsalang natamo, ay mabilis na tumakas ang aswang at naglaho na sa dilim. Si tatay naman ay nakalmot ng aswang na kaagad namang inakay ng Tio Noel paakyat sa aming bahay. Doon sa itaas ay nilapatan ni Tio Noel ng langis ang sugat ni tatay upang di umano maimpeksyon. Ngunit batid kong ginawa iyon ni Tio dahil baka ang sugat na iyon pa ang pagmulan ng panibagong aswang. Mag-iingat na kayo dahil nasisiguro kong babalik ang sarot na yun upang maghiganti. Saad ni Tio Noel sa aking mga magulang. Ang mga pangyayaring iyon, Kuya Bari, ay kumalat sa mga taga-baryo at gabi-gabi na silang nagro-ronda para tugisin ang nasabing aswang. Wala namang gaanong nalalaman si tatay sa aswang kaya lagi kaming sinasamahan ni Tio Noel kapag sumasapit na ang dilim. Hanggang sa nagkatotoo nga ang sinabi ni Tio na babalik ang aswang upang maghiganti. Isang gabi, bilog ang buwan at maliwanag na maliwanag. Sabay-sabay na umalulong ang tatlo naming aso doon sa bakuran na sinadyang ilagay ni tatay sa bungad ng bakod kapag kagabi na. Nataon pang wala si na tatay doon dahil may inasikaso sa bahay nila lola na nasa bayan pa. Kami lang ng mga kapatid ko ang nasa bahay kasama si Tio. Mula sa siwang ng bintana, natanaw namin ni Tio ang sarot na kumakain ng mga manok at nanlaki ang mga mata ko nang bilangin ko ang mga natirang manok. 3 piraso na lamang iyon. Indikasyon na marami na ang nakain ng aswang na iyon. Tahimik lang nakikiramdam si Tio Noel hanggang sa bumaba siya upang harapin ang nilalang. Noong makaapak na sa lupa ang mga paan niya, ay siya namang pagbaling ng aswang sa mga natirang alaga naming baboy. Sa isang iglap lamang ay nakapatong na siya sa loob ng kulungan at napatumba na niya ang mga baboy na natitira. Tila pinapakita niya sa amin na kayang-kaya niya kaming ubusin. Subalit magkaganoon pa man, mabilis na hinataw kaagad ni Tio ng buntot pagi ang aswang. Tila naman nangangalaiti sa galit ang aswang at agad na sinunggaban niya si Tio. Sinakal niya ito at dinilaan ang pagmumukha. Sobrang nainis ako sa ginagawa niya sa tiyo ko kaya sinunggaban ko siya gamit ang sulo na nag-aapoy. Tila naman na alarma ang aswang kaya medyo napaatras iyon at nabitiwan ang liig ni Tio. Kinuha naman ni Tio ang pagkakataon upang ihampas ng paulit-ulit sa katawan ng aswang ang kanyang buntot pagi. Saka ko inihagi sa kanya ang sibat na guho sa kawayan at sa malakas na puwersa ay itinarak niya iyon sa katawan ng aswang. Sa puntong iyon, nanghina ang aswang at sumadsad na ito sa lupa. Sa tingin ko ay nagtamo iyon ng matinding pinsala sa kanyang katawan. Ang gaas na nasa sulo ay ibinuhos ni Tio sa katawan ng aswang at mabilis na sinindihan iyon. Biglang kumalat ang apoy sa buong katawan ng aswang at makalipas lamang ng ilang sandali ay tuluyan na itong naging abo. Sa paglipas ng mga araw ay naging tahimik na ang usapang aswang sa baryo. Ang mga nangyari sa aming bakuran ay hindi na namin ipinarating pa sa kanila. Tanging ang angkan lang namin ang nakakaalam sa mga naganap ng gabing iyon. At ang nakapagtataka
ay napabalita na naman na nawawala raw ang kumpare ni tatay sa hindi malamang dahilan. Ayon sa mga kapitbahay nito, namataan daw nila na nasa loob pa raw ng bahay nito ang lalaki ng huling gabi na nakita nila ito at kinaumagahan ay hindi na nila nakitang lumabas pa hanggang sa dumaan na ang ilang araw at base sa investigasyon ay walang makitang dahilan sa bigla nitong paglaho na siyang nag-iwan sa amin ng mga haka-haka at pagkalito na nauwi sa isang teorya na baka marahil siya ang aswang na umatake sa mga alagang hayop namin na napatay ni Tiyo. Si tatay naman ay nag-iba na buhat ng gabing siya'y mismo ang nakakita sa sinasabi kong aswang at siya mismo ang makapagpapatunay na totoo ngang may aswang. Magmula noon, naging maayos na rin ang pakikitungo niya sa akin at humingi siya ng tawad sa ginawa niyang pag-alay sa akin sa aswang noong gabing nalasing siya. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Kuya Bari, minsan akong inalay ng aking magulang sa isang aswang na inakala niyang gawa-gawa ko lamang. Isang pangyayari sa aking buhay, Kuya Bari, ang hinding-hindi ko na malilimutan. Maraming salamat po sa paglaan ng oras upang basahin itong aking kwento. Lubos na gumagalang, Nel. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ganoon din sa mga kasundo na walang sawang nakikinig sa inyong YouTube channel. Ako nga po pala si Jay. Kasalukuyan po, ako ay nasa edad na 46 na taong gulang. Ang kwentong aking ibabahagi po sa inyo, Kuya Bari, ay patungkol sa isang kwentong kinasasaklawan ng mangkukulam at isang baguhang albularyo. Ang istoryang hango mismo sa tunay na karanasan ng aking lolo Tasyo. Nag-aaral pa lamang noon sina Lolo Tasyo sa kolehiyo. Likas na sa kanya ang maging isang pilyong estudyante. Mahilig siyang manukso ng ibang tao at may mga oras ding umuuwi siyang may pasapasa ang kanyang mukha. Hilig niya rin kasi ang makipagsuntukan at palagi siyang napapaaway sa loob o sa labas man ng paaralan. Habang mag-isang naglalakad pa uwi, ay may lalaking estudyante ang namataan ni Lolo Tasyo sa kanilang likuran. Nakayuko ang lalaking iyon habang ang mahaba-haba nitong buhok ay nakataklob sa kanyang mata. Sa tuwing may liwanag na napapatapat sa kanyang mukha, ay agad na umiiwas ang lalaki. Noon lamang nakita ni Lolo ang estudyanteng iyon, kaya naman ay nawirduhan siya sa ikinikilos ng lalaki. Noong una ay hindi masyadong pinagtutuunan nito ni Lolo ng pansin, ngunit habang tumatagal ang paglalakad ni Lolo, napapansin niyang hindi siya nilulubayan ng lalaking ito. Patuloy lamang na nakasunod sa kanya iyon. Kaya naman ay mas binilisan pa ni Lolo ang kanyang paglalakad at pagkatapos ay agad siyang nagtago sa masukal na gilid ng kalsada. Inabangan niyang dumating ang weirdong lalaki upang pagmasdan kung ano ang binabalak nun. Sa sobrang bagal ng lalaki, bumunot muna si Lolo ng isang sigarilyo sa kanyang bag at saka sinindihan iyon. Nanigarilyo muna siya sa sobrang inip. Maya-maya lamang ay nasa tapat na niya ang lalaki. Huminto iyon sa kanyang paglalakad at inamoy-amoy ang paligid. Humakbang ang lalaki patungo sa direksyon kung nasaan naroroon si Lolo. Nang makadais ang lalaki, nakita ni Lolo Tasyo ang mukha nito. Nakaririmarim ang mukha ng lalaki na talaga namang ikinakaba
ni Lolo. Agad na lumabas si Lolo sa kanyang kinatataguan at agad na sinuntok ang mukha ng lalaki. "Aswang ka siguro no? Bakit ngayon lang kita nakita dito sa lugar namin?" tanong ni Lolo habang hawak-hawak niya ang kwelyo ng lalaki. Nagpumiglas ang lalaki upang makawala siya kay Lolo. Ngunit mas hinigpitan pa ni Lolo Tasyo ang kanyang paghawak sa kwelyo nun. Kinuha ni Lolo Tasyo ang sitsiryang bawang na nasa loob ng kanyang bag. Nginuya niya iyon at pagkatapos ay idinura niya sa mukha ng lalaki. Nagpakawala ng nakakakilabot na angil ang lalaki na wari bang nasasaktan nito sa ginawa ni Lolo. "Ano? Magsasalita ka ba? Bakit hindi ka nagsasalita?" singhal at tanong ni Lolo sa lalaki. Ngunit imbes na magsalita ang lalaki, ay mas lalo lamang itong nagpakawala ng sunod-sunod na angil. Habang nagpupumiglas, kahit ganoon ang nangyayari ay hindi pa rin binitiwan ni Lolo ang lalaking iyon. Nagulat na lamang siya nang kinagat siya ng lalaki sa braso. Dahil sa sobrang sakit ng kagat ay agad na nabitiwan ni Lolo ang lalaki. Tumakbo ito patawid sa kabilang gilid ng kalsada kasabay ng pagragasa ng isang malaking truck. Nasagasaan ng truck ang lalaki. Nabigla naman si Lolo sa kanyang nasaksihan at ng oras na iyon, hindi niya alam ang kanyang gagawin. Nakita niyang nakahandusay ang lalaki habang nakadilat itong nakatingin pa rin sa kanya. Nangingisay at ang dugo nun ay bumaha sa kalsada. Ang truck naman na nakasagasa ay hindi man lang huminto, bagkus ay mas humarurot pa ito ng takbo. Balisa si Lolo nang tumakbo palayo sa lugar na iyon dahil baka mapagbintangan pa siya. Maswerte siya dahil walang ibang tao sa lugar na iyon. Habang tumatakbo si Lolo, ay may nabangga siyang isang nakaitim na matanda. Mariin siyang tinitigan ng matanda na wari bang kinakabisado nito ang kanyang mukha. Hindi na siya humingi pa ng tawad, bagkus ay patuloy lamang si Lolo na tumakbo habang ang matanda naman ay naiwang nakatumba roon sa kalsada. Pawisan na si Lolo Tasyo sa kakatakbo at nang makarating sa bahay ay agad niyang sinarado ang pintuan nila. Nagtaka naman ang kanyang nanay sa ikinikilos ni Lolo dahil balisang-balisa ito noong umuwi. Patakbong nagtungo si Lolo Tasyo sa kanyang kwarto at pagkatapos daw ay agad niyang kinandado ang pintuan. Nang mga sandaling iyon, sinasabunutan na ni Lolo ang kanyang sarili sapagkat gulong-gulo na ang kanyang isip. Pagkatapos kuyabari ng pangyayaring iyon, nagsunod-sunod na ang kababalaghan na nangyayari kay Lolo. Sa tuwing natutulog ay bigla-bigla na lamang siyang dinadalaw ng itim na anino sa kanyang panaginip. Sa tuwing dumudulog ang gabi, nakakaramdam daw si Lolo ng takot. Kaya't ayaw na niyang matulog sapagkat kung siya ay tutulog daw, tiyak na babangungutin na naman siya. Palaging nagpapakita sa kanyang panaginip ang isang anino ng babae. Nakakatakot daw ito dahil kung minsan ay parang gusto siyang patayin ng anino. Wala mang mukha ang anino pero korting tao daw ito. Hindi batid ni Lolo kung ano ang nais ipahiwatig ng kanyang panaginip. Sadyang palaisipan sa kanya kung sino ang anino na iyon. Isang gabi, pinilit ni Lolo ang hindi matulog. Upang hindi makaramdam ng antok ay uminom siya ng 3 tasa ng kape. Subalit kahit anumang pigil niya sa kanyang gawin ay tila ba may bumubulong sa kanyang mga tenga. Wari bang may humihila kay Lolo patungo sa kanyang kama. Kalaunan
ay napapapikit na lamang si Lolo at natatagpuan na lamang niya ang kanyang sarili sa loob ng kanyang panaginip. Napapanaginipan niya ang kanyang sarili na naroroon sa loob ng isang silid na purong itim. Habang inililibot ni Lolo ang kanyang tingin ay may lumitaw na maputlang kamay sa kanyang panaginip. Kumakaway-kaway daw ito habang nakalutang sa ere. Tanging kamay lamang ang nakikita ni Lolo sa kanyang panaginip. Isang misteryosong kamay pero walang ulo at katawan. Ang kamay na iyon ay naging kulay itim at naging isang anino. Sinakal nito si Lolo at dinaganan. Dahil sa nakakakilabot na panaginip ay binangungot na tuloy si Lolo. Sigaw ng sigaw si Lolo sa kanyang panaginip pero tanging siya lamang ang nakakarinig ng kanyang sigaw. Pilit niyang ginagalaw ang kanyang katawan pero hindi niya magawa. Buong akala ni Lolo ay mamamatay na siya pero mabuti na lamang at bigla siyang nagising. Pawis na pawis siyang bumangon habang ang kabog ng kanyang dibdib ay sukdulan ang bilis. Napatingin siya sa orasan upang tignan kung anong oras na. Nagulat siya nang malamang hating gabi pa lang. Kung kaya't ang ibig sabihin ay mahaba pa ang gabi kaya kailangan niyang matulog ulit. Nagpigil na naman si Lolo ng antok. Kumuha siya ng sigarilyo at nilibang ang kanyang sarili. Nagawa niyang hindi makatulog ng gabing iyon at nang sumapit ang umaga ay saka lamang siya bumawi ng tulog. Baka sa mukha ni Lolo ang hirap na kanyang dinadanas gabi-gabi. Nanlaki ang kanyang eyebags at hindi na rin siya pumapasok. Palagi siyang napapagalitan ng kanyang mga magulang dahil sa kakaibang ikinikilos niya. Pagkatapos nilang maghapunan, nang minsang inutusan si Lolo na maghugas ng mga pinggan, ay may natanaw siyang kakaiba sa labas ng kanilang likod bahay. Yari lamang kuyabari sa kawayan ang kanilang banggerahan at lababo, kaya naman ay kitang-kita ni Lolo kung may tao ba sa labas ng kanilang bahay. Napansin ni Lolo Tasyo ang isang babaeng nakasuot ng itim na nakatayo doon sa likod bahay nila. Imbis na mapadali ang paghuhugas niya ng pinggan, ay mas natatagalan siya dahil mariing niyang tinititigan ang kakaibang figura ng tao na nasa labas. Kumuha si Lolo ng flashlight at lumabas siya sa kusina upang tignan kung sino ang babae na kanyang nakita. Nang itinutok niya ang flashlight sa pwesto kung saan niya nakita ang isang nakaitim na babae, wala siyang naaninag na tao. Tanging kaluskos na lamang sa loob ng sagingan ang kanyang naabutan. Bunsod ng hindi maipaliwanag na kaganapang iyon, nagsitindigan ang balahibo sa braso at batok ni Lolo. Nanginginig ang kanyang katawan na naglakad pabalik sa loob ng kanilang bahay. Nang ihakbang niya ang kanyang paa doon sa hagdanan na yari sa kahoy, ay may itim na kamay ang biglang humawak sa kanyang binti. Agad na napatingin si Lolo sa kanyang paanan at nakita niya ang isang nakaririmarim na matandang babaeng nakasuot ng itim na mahabang seda. Nagsumigaw si Lolo at nagpakawala ng maraming padyak. Pagapang siyang pumasok sa loob ng kanilang kusina, gulat at takot na takot siyang sinalubong ng kanyang magulang. "Oh, ano ba nangyayari sa iyo?" tanong ng kanyang ina. Dala ng panginginig, hindi agad nagawa ni Lolo ang magsalita. Wari bang pansamantalang naging paralisado si Lolo Tasyo dahil sa labis na takot na kanyang naramdaman. "May matanda pong kumawak sa binti ko," balisang tugon ni Lolo.
Hinawakan at sinuri ng kanyang tatay ang binti naman ni Lolo Tasyo, ngunit walang bakas na hinawakan ng kung ano o kung sino ang kanyang binti. "Uy, adik ka ba? Siguro dahil kakabarkada mo kaya nagkakaganyan ka. Inutusan kang magugas ng pinggan pero kung ano-anong inaatupag mo." Bulyaw ng tatay ni Lolo Tasyo sa kanya. Tumayo naman si Lolo mula sa pagkakalupagi niya sa sahig. Pilit siyang naglakad pabalik sa lababo kahit pa na malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Ipinagpatuloy na lamang niya ang kanyang paghuhugas doon. Hindi niya maiwasan ang hindi mapatingin ulit sa labas ng kusina. Doon ay may namataan na naman siyang isang matandang babae naman na nakatingin sa kanya. Yumuko na lamang si Lolo Tasyo habang siya'y naguhugas. Nagkunwari siya na hindi niya nakikita ang matandang babae. Ngunit habang naguhugas ng pinggan ay bigla na lamang nangisay si Lolo. Bumulagta sa sahig at nawalan ito ng malay. Alalang-alala sa kanya ang kanyang nanay at tatay kaya kaagad siyang dinala sa pinakamalapit na ospital. Sa ospital ay nakita ng mga doktor ang iba't ibang pasa sa katawan ni Lolo. Puno rin ng kung ano-anong kalmot ang katawan ni Lolo Tasyo. Hindi malaman ng doktor kung ano ang sakit ni Lolo. Ayon sa kanila, minor injury lang naman daw ang sakit ni Lolo. Maayos naman daw ang kondisyon ng ulo ni Lolo, puso at maging ang kanyang dugo. Marahil bunsod raw iyon ng pakikipagsuntukan ni Lolo dahil mahilig nga siya sa pakikipagbasag ulo. Niresetahan lamang ng doktor si Lolo at hindi nagtagal ay nakalabas na sila ng ospital. Maayos namang uminom si Lolo ng gamot niya na nireseta ng doktor, ngunit imbis na gumaling ay mas lumala lamang ang sugat at mga pasa nito sa katawan niya. Nasundan pa iyon sa pananakit ng mga braso at binti ni Lolo Tasyo. Tila bang may kung anong tumutusok daw sa kanyang katawan. Madalas din na nararamdaman ni Lolo Tasyo na parang binabali daw ang kanyang braso at mga binti. Kaya humantong nga sa pamamaga ang kanyang braso at binti kaya hindi na magawa ni Lolo ang makapaglakad ng maayos. Palagi na lang siyang nakaratay sa higaan. Dahil doon, naisipan ng kanyang mga magulang na ibalik si Lolo sa ospital. Ngunit mas lalo lamang na lumala ang sakit ni Lolo Tasyo. Ang kanyang mga kuko ay tila nangitim na parang mabubulok pa. Natuklapan din ang mga labi ni Lolo na wari bang naaagnas. Kahit hirap na si Lolo sa iniinda niyang sakit, hindi pa rin talaga matukoy ng mga doktor kung ano ang nangyayari sa kanya. Pinagpasapasahan na siya ng mga ospital, ngunit kahit na sino, hindi nagagawang ibalik sa dati ang pangangatawan ni Lolo. Halos maubos na ang pera na ipon ng kanyang nanay at tatay, pero hindi pa rin gumagaling si Lolo. Sa sobrang mahal ng mga binibili nilang gamot ay halos naubusan na sila ng pera. Ang sana'y pera na pambili nila ng bigas at ulam ay napupunta lamang sa pagpapagamot kay Lolo. Hanggang sa humantong na lang sa punto na gusto na lamang mamatay ni Lolo. Isang gabi, habang nagpapahinga siya sa kanyang kwarto, naisipan ni Lolo na wakasan na ang sarili niyang buhay. Hindi niya kasi kaya na tignan na nahihirapan ng kanyang mga magulang nang dahil lamang sa sakit niya. Inabot niya ang blade na naroon sa munting mesa na nasa kalapit ng kanyang higaan. Akma na sanang hihiwain ni Lolo ang kanyang pulsuhan nang biglang humangin ng malakas. Kumalabog ng malakas ang bintana. Sa sobrang lakas ng hangin, nabuksan iyon.
Gusto mang isarado ni Lolo ang bintana pero hindi na niya magawa dahil nahihirapan na siyang tumayo. Nabitiwan na lamang ni Lolo ang blade at bumagsak iyon sa sahig. Agad na pumasok patungo sa kanyang kwarto ang ina ni Lolo. Nais lamang nitong tignan kung ano ang nangyari. Nang dumating siya sa kwarto, agad na napasigaw ang nanay ni Lolo Tasyo. Naapakan kasi nito ang blade na naroroon sa sahig. Halos maputol ang hinliliit na daliri sa paa ng nanay ni Lolo Tasyo. Nakatayo kasi ang blade sa pagitan ng sahig. Kumalat tuloy sa sahig ang dugo ng kanyang ina. Agad namang rumisponde ang tatay ni Lolo at mabilis ang ginamot ang sugat ng kanyang ina. Dahil doon, napagalitan si Lolo dahil sa pagiging pabaya nito sa kanyang mga gamit. Huminto naman kaagad ang pagdurugo ng sugat doon sa paa ng nanay ni Lolo. Pagkatapos po ng pangyayaring iyon, Kuya Bari, ay muling nangisay si Lolo at pinagpawisan ng sobra. Kahit malamig ng mga oras na iyon, ay labis-labis ang butil-butil na pawis na lumalabas sa kanyang katawan. Gulong-gulo na ang kanyang nanay at tatay at hindi na nila malaman kung ano ang kanilang gagawin. Isa sa nakikita nilang alas upang mabigyang lunas ang kanilang anak ay ang kumonsulta na sa mga albularyo. Noong una ay nagdadalawang isip pa sila dahil baka mas lalo lamang na lumala ang sakit ni Lolo Tasyo. Natatakot ang mga magulang ni Lolo na baka perahan lamang sila ng mga albularyo. Natatakot silang sumugal sa mga bagay na wala namang kasiguraduhan. Ngunit ganun pa man, itinuloy pa rin nila ang magtungo sa pinakamalapit na kilala nilang albularyo. Unang isinagawa ng albularyo na kanilang nalapitan ay ang pagtatawas. Tinawas nito si Lolo Tasyo, Kuya Bari, upang malaman kung anong masamang elemento ang nagbigay kay Lolo ng pambihirang sakit. Naghanda ng palangganang may tubig ang albularyo. Matapos lagyan ng tubig, ay nagsagawa ng ritual ang albularyo habang hawak-hawak ang noo ni Lolo Tasyo. Nagsindi ito ng kandila. Itinapat nito sa gitna ng palangganang may lamang tubig ang kandilang hawak-hawak niya. Ang bawat kandilang natutunaw ay bumabagsak sa tubig hanggang sa marahang nakabuo ito ng isang imahe. Nagkorting tao ang nabuo ng mga tunaw na kandila. Maya-maya'y naging kulay itim iyon at mababakas na isang babae ang nasa imahe nun. Kinilabutan si Lolo Tasyo dahil muling nagunita sa kanyang isipan ang babaeng nakaitim na palagi niyang nakikita noon. Malakas na malakas ang kutob ni Lolo na ang babaeng nakita sa pagtatawas ay ang matandang babae na tumatakot sa kanya. Isang nakaitim na matandang babae. Isang mangkukulam ang may kagagawa ng sakit mo, iho. Litanya ng albularyo habang nakapikit ito. Nagimbal naman si Lolo Tasyo at ang kanyang mga magulang sa kanilang nalaman. Kalokohan, hindi ako naniniwala sa mga mangkukulam. Mabuti pang dalhin ko na lamang itong si Tasyo sa ospital. Singhal ng tatay ni Lolo Tasyo. Niyaya nito sina Lolo na umalis na sa bahay ng albularyong iyon. Sumunod naman ang nanay ni Lolo maging si Lolo Tasyo. Subalit nang sila ay palabas pa lamang sa pintuan ng bahay ay agad silang pinigilan ng albularyo. Wag na wag kayong magpupunta ng ospital. Mas lalong lalala ang sakit niya. Wag na wag niyong patutulukan ng gamot ang anak ninyo dahil baka ikamatay niya lang iyan. Nakadilat ang matang turan ng albularyo.
Naggalit ito sa mga magulang ni Lolo Tasyo dahil napag-alaman niyang dinala pala sa ospital si Lolo. Iyon pala, Kuya Bari, ang dahilan kung bakit mas lumala pa ang sakit ni Lolo. Mabuti na lamang at hindi pa tinurukan ng mga gamot si Lolo sa mga ospital na kanilang napuntahan. Apo, sino po yung mangkukulam? Kilala niyo po ba? Paano natin maaalis ang kulam niya? Sunod-sunod na pagtatanong ni Lolo. Sabik na sabik siya kasi na gumaling na. Kaya kong magpaalis ng mga kulam. Pero sa ngayon, hindi ko alam kung makakaya ko pa ba. Nararamdaman ko kasing malakas ang mangkukulam na kumulam sa iyo. Isang batikang mangkukulam ang kumukulam sa iyo, iho. Mahirap siyang kontrahin. Ramdam na ramdam ko ang galit niya. Galit na galit siya sa iyo. Saad ng albularyo sa kanya. Dahil doon, Kuya Bari, napaisip si Lolo kung ano ang kanyang nagawang kasalanan. Hindi niya batid kung sino ang nagpakulam sa kanya, lalo na at napakaraming nakabangga si Lolo noong hindi pa siya nagkakasakit. Kung kaya't napagpasyahan ng albularyo na pauwiin muna sina Lolo Tasyo. Kinakailangan muna kasing magpahinga ng albularyo bago niya kontrahin ang kulam sa katawan ni Lolo Tasyo. Nang sa ganun ay magkaroon siya ng sapat na lakas o enerhiya sa oras na alisin na niya ang kulam. Napagkasunduan nilang pupunta na lamang ang albularyo sa bahay nila Lolo, isang araw matapos nilang magtungo sa bahay ng albularyong iyon. Agad namang ibinigay ng ina ni Lolo Tasyo ang address ng kanilang bahay. Nang sa ganoon, mabilis na matunto ng albularyo ang kanilang bahay at hindi ito maligaw. Noong dumating ang pinakahihintay nilang araw, nasabik po si Lolo Tasyo. Nang araw kasing iyon ay galak na siyang gumaling. Gusto na niyang bumalik sa dating niyang pangangatawan. Hindi rin nagtagal, dumating ang albularyo. Bit-bit ang mga sangkap at bagay-bagay na gagamitin nito sa pagtatanggal daw ng kulam sa katawan ni Lolo Tasyo. Nagsimula silang magpausok sa palibot ng bahay at pagkatapos ay nagsagawa ng kung anong ritual ang albularyo. Pinaupo nila si Lolo Tasyo sa isang upuan at saka itinali. Kinuha ng albularyo ang isang maliit na kampanilya at paulit-ulit itong pinapatunog sa palibot ni Lolo Tasyo. Nakaramdam si Lolo ng paninigas ng kanyang katawan. Wari bang may nagpupumiglas na itim na enerhiya sa kanyang buong sistema? Sigaw ng sigaw si Lolo habang ang albularyo naman ay patuloy lamang na kinakalansing ang kampanilya. Awang-awa at hindi matiis ng nanay ni Lolo ang kalagayan niya. Gusto nitong pigilan ang albularyo, ngunit mahigpit siyang hinawakan ng kanyang asawa. Maya-maya lamang ay may itim na usok ang biglang lumitaw sa loob ng bahay. Nagpaikot-ikot ito, Kuya Bari, sa katawan ni Lolo at pagkatapos noon ay tumama ito sa dibdib ng albularyo. Tumalsik bigla ang albularyo sa tindi ng tama nito at napasalampak siya sa sahig at nawala ng malay. Dahil doon, nagsimulang nakaramdam ng takot ang mga magulang ni Lolo Tasyo. Nang mga oras ding iyon, nawalan din si Lolo ng malay. Ayon sa mga magulang ni Lolo, ay muling nagising ang albularyo at sinabi nitong malakas talaga ang kalaban nilang mangkukulam. Muling nagsagawa ng ritual ang albularyo. Pilit nitong inaalis ang kulam sa katawan ni Lolo Tasyo, ngunit talagang nahihirapan siya.
Higit na mas malakas kasi sa kanya ang mangkukulam na kinakalaban niya. Dahil sa katagalan, naubusan ng enerhiya ang albularyo. Dumugo ang kanyang ilong at ang kanyang bibig. Biglang bumulagta ang albularyo sa sahig. Dahil sa pangyayari, ay nataranta ang mga magulang ni Lulu at gustong dalhin ang albularyo sa ospital. Ngunit akmang dadalhin na nila doon ang albularyo, sa kasamaang palad ay namatay ang albularyo. Hindi nito nakayanan ang malakas na puwersa at kapangyarihan ng kumukulam. Ganun pa man, dinala pa rin nila ang albularyo sa ospital, ngunit pagdating doon ay dineklara itong dead on arrival. Ayon sa mga sumuring doktor, nagkaroon daw ng atake sa puso ang albularyo. Dahil sa pangyayari, napilitan ang mga magulang ni Lolo na maghanap ng ibang albularyo. Halos lahat daw ng albularyo na kanilang nahahanap ay nagsasabing pambihira daw talaga ang lakas na taglay ng mangkukulam na iyon. Kung tutuusin, Kuya Bari, 5 albularyo na daw ang sumubok na subukang alisin ang kulam sa katawan ni Lolo Tasyo. Ngunit sadyang kulang ang kanilang kaalaman upang tanggalin ang kulam. Dahil din sa pangyayari, maraming albularyo na ang tumangging tumulong kay Lolo Tasyo. Takot ang mga ito na kalabanin ang malakas na mangkukulam. Ayaw nilang mamatay dahil alam nilang batikan raw ang mangkukulam na iyon. Nahirapan na tuloy sina Lolo na makahanap ng mahusay at magaling na albularyo. Noong akmang susuko na sila, may isang bata na lumapit sa kanila. Itinuro niya si Placido. Si Placido, Kuya Bari, ay 34 na taong gulang na lalaki. Siya ay isang anak ng albularyong nagretiro na sa panggagamot. Siya na ang humalili sa kanyang ama. Nag-alinlangan sina Lolo sapagkat ang albularyong iyon ay baguhan lamang. Ngunit wala na silang pagpipilian pa. Lahat na halos ng albularyo sa lugar nila ay tinatanggihan na sila. Kinakabahan sila kung kakayanin ba ni Placido ang isang batikan na mangkukulam. Huwag ho kayong mag-alala. Ang tatay ko ang pinakamagaling sa lahat ng mga albularyo na kakilala ko. Lahat ng dulong po niya patungkol sa libro ng lihim ng karunungan ay naituro na niya po sa akin. Salaysay ng baguhang manggagamot. Bahagyang napanatag ang loob ng mga magulang ni Lolo Tasyo. At dahil sa itinuran ng manggagamot, nagkaroon sila ng pag-asa. Wala na silang magagawa kung hindi ang ipagkatiwala na nila kay Placido ang kalusugan ng kanilang anak. Nalusaw ang pag-aalinlangan nila sa dibdib. Umaasa sila na sana ay magtagumpay si Placido sa kanyang panggagamot. Kung kaya't hindi na sila nagsayang pa ng oras, inimbitahan sila ni Placido sa kanilang bahay at doon niya gagawin ang kanyang panggagamot. Pagdating doon ay inihiga nila si Lolo sa isang kama. Inumpisahan na ng baguhang manggagamot na tawasin si Lolo Tasyo. Kagaya ng mga naunang manggagamot, isang mangkukulam na itim din ang nabuo ng bawat patak ng kandila. Nagtirik ang albularyo ng mga kandila sa pintuan at bintana, maging sa palibot ng kama na kinahihigaan ni Lolo Tasyo. Pinausukan nito ang buong bahay. Pagkatapos noon ay ibinuga ng manggagamot sa katawan ni Lolo Tasyo ang ilang usok. Hinawakan ni Placido ang palad ni Lolo upang magsagawa ng paghuhula. Kailangan kong alamin ngayon kung sino ang mangkukulam na kumukulam sa iyo. Nang sa ganoon
mabilis kong makontra ang kanyang itim na ritual. Usal ng batang albularyo. Pumikit siya habang ang kanyang mga palad ay nakadapo sa palad ni Lolo Tasyo. Noong una, nahirapan ang albularyo na alamin ang pinanggagalingan ng itim na enerhiya sa katawan ni Lolo. Ngunit nang maglaon, natuntun ng kanyang balintataw kung sino ang mangkukulam. Pumikit ito at biglang nagsalita. Si Rosalinda. Si Rosalinda ang kumukulam sa iyo. Singhal ng albularyo at isinulat nito sa isang antigong papel ang pangalan ng mangkukulam na si Rosalinda. Hindi batid ng batang albularyong si Placido na nangkukulam pala si Rosalinda. Ayon kasi sa pagkakaalam ni Placido, si Rosalinda ay isang puting mangkukulam. Kaya hindi niya lubos akalain na magagawa nitong magpasanib sa itim na salamangka. Galit ang nakikita kong dahilan kung bakit kanya kinukulam. Ano bang kalukuhan ba ang ginawa mo? Bakit mo pinatay ang apo ng mangkukulam na si Rosalinda? Galit na tanong ni Placido. Hinang-hina at hindi na alam ni Lolo Tasyo ang kanyang gagawin ng mga oras na iyon. Hindi niya akalaing ganoon pala kahusay ang albularyong ito. Maging ang kanyang mga magulang ay nabigla na lamang sa kanilang mga narinig mula sa baguhang albularyo. Pilit nilang kinumbinsi si Lolo na paaminin sa ginawa nito. Hanggang sa pinilit ni Lolo ang magsalita. Sinabi ni Lolo Tasyo na may napagkamalan siyang aswang noon. Isang lalaki na noon niya lang nakita sa kanilang lugar. Isinalaysay niya kung papaano humantong na nasagasaan ang lalaking iyon ng truck. Umiiyak si Lolo Tasyo na inilahad sa albularyo at sa kanyang mga magulang na hindi siya ang pumatay sa lalaki. Mariin niyang kinumbinsi ang albularyo at ang kanyang mga magulang na nasagasaan nito ng rumaragasang truck. Inamin din niya noong oras na iyon ay may nakasalubong siyang matanda, isang babaeng nakaitim. Kinumpirma naman ng manggagamot na ang matandang nabanggit ni Lolo ay iyon daw si Rosalinda, ang batikang mangkukulam. Kilala ito sa pagiging mahusay at mabait na manggagamot. Marahil ay napagkamalan nitong si Lolo Tasyo daw ang pumatay sa nasagasaan niyang apo, kaya naman ay napag-initan niya si Lolo. Galit ang nagtudyo sa kanya kung bakit siya naging masamang mangkukulam. Iwinasiwas ng albularyo ang kanyang palaspas upang tulungan si Lolo Tasyo bago pa mahuli ang lahat. Sukdulan nitong ginamot si Lolo gamit ang dulong nito mula sa libro ng karunungan. Ibinuhos ng bagong albularyo ang kanyang buong lakas. Magawa lamang niya na mabira ang itim na kapangyarihan ng batikang mangkukulam. Napaluhod na ang albularyo sa sahig dahil nararamdaman niyang kinakalaban siya ng mangkukulam. Bagamat baguhan pa lamang si Placido sa larangan ng panggagamot, marami naman siyang alam na natutunan niya sa kanyang ama. Halos umangat na sa ere ang katawan ni Lolo Tasyo. Mabuti na lamang nakatali siya sa kanyang kinahihigaan. Ang ilang mga kandila ay muntik nang mamatay sa bigat ng enerhiya sa paligid. Sigaw lang siya ng sigaw at ramdam na ramdam daw ni Lolo Tasyo ang paghihirap ng mga sandaling iyon. Sa katagalan, nagawang talunin ng baguhang manggagamot ang itim na kapangyarihan ng batikang mangkukulam. Maya-maya'y nawala ng balay si Placido sapagkat halos maubos na ang kanyang buong lakas. Naramdaman ni Lolo
na bahagyang bubuti ang kanyang pakiramdam. Pinunasan ng kanyang ina ang butil-butil na pawis ni Lolo. Agad namang nilapitan ng ama ni Lolo ang bumagsak na albularyo. Ang buong akala nila ay hindi makakaligtas ang albularyo, subalit malaki ang kanilang pasasalamat dahil matagumpay itong nakaligtas. Nabasag na rin sa wakas ang ulam sa katawan ni Lolo Tasyo. Nang mga sumunod na araw, nagpasya silang puntahan ang kubol ng mangkukulam na si Rosalinda. Sinamahan sila ni Placido na magtungo sa lugar upang humingi ng tawad, ngunit wala na roon ang batikang mangkukulam. Tanging nadat na nila ay ang duguang damit na nakasampay sa labas ng bahay ni Rosalinda. Naging isang malaking leksyon kay Lolo ang kaganapang iyon, Kuya Bari. Dahil po sa nangyari, binago ni Lolo Tasyo ang kanyang pag-uugali. Naging mabuti na siya sa lahat ng taong kanyang nakakasalamuha araw-araw. Ayaw na niyang muling maranasan pa ang pasakit na ginawa sa kanya ng batikang mangkukulam. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Sana po ay nagustuhan ninyo at mapili niyo pong basahin ito sa mga darating na araw. More power po sa Ang Sundo Horror Stories. Lubos na gumagalang, Jay. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.